Totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso nung impeachment one, mukhang unti-unting linalabas, no? Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talagang magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. Issue po dito sa impeachment kasi ang inaabangan ngayon kung meron nga ba na sapat, no, 100 plus 106 ba yung kailangan na boto para po makausad ito sa impeachment court sa Senado. Mayroon pa akong nababasang mga post ninyo, ma'am, sa social media. Ano po ang latest sa inyong monitoring po? Ang latest sa monitoring ko, suspended. So sa Lunes, suspended ang session. So sa Lunes, hindi magkakaroon ng bilangan sa quorum. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng bilangan kung may tumayo during the voting on the committee report. Bakit kailangan magkaroon ng quorum? Kasi yung 106 na required votes para yung impeachment mabotohan sa plenaryo ay base sa quorum. So, ang quorum ay 160, no? 50% plus 1 of the 318, 160 yon. So, yung strategiya na isuspend, hindi i-adjourn, pwede silang mag-open sa Lunes under suspension, walang roll call, pero pagdating doon sa botohan, mapipilitan na may isang tatayo at tatanungin, may quorum ba? Kung may quorum, pwede tayong magbotohan. Kung walang quorum, maghihintay yon hanggat magkaroon ng quorum. Ang latest ko meron ng 106. In fact, ang pinagsasabi baka umabot ng 200. No? Tingnan natin kung anong mangyayari kasi mahaba pa naman, meron pang 4 na araw bago ng Lunes. Pero nagpadala na ng nakalendar na yan kung titingnan nyo yung website ng Kongreso at na-distribute na ang kopya ng committee report sa lahat ng miyembro. Opo, at meron pong mga pahayag si Congressman Pulong at ganun din po si Senadora Amy Marcos patungkol doon sa pagpipressure, yung sinasabi kung hindi pipirma, mawawalan ng pondo o proyekto sa kanyang lugar o di kaya ay hahanapan ng kaso sa ombudsman. Sa inyo pong pagkakaalam, sa inyo pong mga naririnig, gaano ito ka totoo po, Prof? So, totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso nung impeachment one, mukhang unti-unting linalabas, no? Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talagang magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. Uy, ano kaya, hindi naman po siguro hantavirus ang dahilan Nako kung po. bakit sila kasakit. Pero, Prof, sa tingin nyo po,
kung talagang legit na may mga ganitong mga information patungkol sa sinabi ni Congressman Pulong at ni Senadora Amy, meron pang isang ano maaari bang ikonsidera din nila na maaari ding hindi umusad yung impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos boboto pa sila mareresbakan talaga sila lalo na ng mga supporter ng pangalawang pangulo kasi nga inaantay pa yung magiging desisyon din ng Korte Suprema na marami din silang mga punto doon na Mm. sinasabing mga pagkakamali during sa proseso ng impeachment. Tama yan, Admar, pero ang paniwala ko, ang House decided na i-elevate kahit may mga problema. Pero i-emphasize natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Yung forthwith na sinabi ni Senate President, ang meaning niya the following day, mukhang hindi magkakatotoo dahil sinabi ni Senator Lacson na may mga pending issues pa sa Supreme Court, hindi sila pwede mag-convene, tapos may pahaging pa siya na magre-recess muna daw sila. So makikita mo yung reaksyon ng Senado sa mangyayari, hindi maipapasa sa kanila ng malinis dahil question si Madriaga, question ng AMLAC, maraming question ang parte ng Vice Presidente at yun legitimate course of action. Kahit yung COA yung mga findings ng COA, hindi pa naman umaabot sa Supreme Court, hindi pa sila nag-a-appeal. So kumbaga, hindi pa stable lahat ang magiging basihan ng impeachment court. So telling rin yon na nasa Constitution na may 60-day ang House from the time na refer sa committee to come up with the decision at may 60 days ang Senado as an impeachment court. So, yun ay mga bagay-bagay na kailangan nilang itingnan kasi malapit na naman mag-recess. Yung tinatawag na Sine adjournment ay naandyan na by June. So, technically, yung session days will be cut. I don't know how they will conform with the 60-day requirement ng saligang batas. Kasi pag binilang mo yung 60 session days, tumama na yun sa calendar ng Kongreso. Opo. Ma'am, dito naman po sa issue po ng mga lipatan na po ng mga partido. Ano po ang mga indikasyon po nito? Ano po yung mensaheng maaring makuha natin na ukol po dito? Lalo na alam natin yung lakas, malakas yan. No? Lalo na po ng pagkapanalo, maraming nagsilipatan dyan. Pero mula lakas, which is ang sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon, marami din daw po na nagsilipatan sa NUP at sa PFP, which is yan yung naging partido ng Pangulo. Admar, tama yun. May lumipat sa NUP at ang NUP ngayon, instead na conscience vote, merong 30 members nila ang boboto para sa impeachment. Doon sa PFP, bago pa yung committee report sa impeachment, naglipatan na dyan. No? So makikita mo ang nawawalan ngayon ay ang lakas. Ang NPC, buo pa yan. Ang nationalista, buo pa. Ang PDP, ilan lang. Pero wala namang movement. So makikita mo yung movement towards those political parties backed by either the president's son, or an oligarch na doon pumupunta. Sa tingin ko yun ay ang kanilang post-impeachment scenario dahil kailangan nila ng proteksyon. Opo. Dito naman po sa mga mambabatas, mga kongresista sa bahagi po ng Mindanao, nakikita nyo rin po ba na may magiging kaibahan sa nakalipas na botohan sa impeachment sa kasalukuyan? Kasi kung pagbabasahin yung mga surveys po sa inyo, sa publiko, sa iba pang mga survey, talagang overwhelming yung suporta pa rin
sa pangalawang pangulo diyan po sa Mindanao. Isama na rin siguro natin yung Visayas po. Prof, maaari ba nilang tingnan din ang mga mababatas na ito at may konsidera yung kanilang mga boto? Yung sa Cebu particular, no, kasi maaga pala nagsasabi sila na they will vote as one block, no, yung province of Cebu, not to support the impeachment. We will see if it holds true. Yung Mindanao, mahirap mong solid yan, not unless talaga nakikinig sa pulso ng bayan, dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng vice presidente. So maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Ganon din yung siguro dun sa ibang lugar, kasi talagang ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumabalik ang mga kongresista sa kanilang mga distrito para sumangguni. Kasi napakahalaga yung dala-dala mo ang basbas ng iyong mandato sa usaping ito. Hindi ka nang bumoboto dahil sa interes mo, pero bumoboto ka sa interes ng iyong constituents. Opo, ma'am, si MJ po ito. Actually, may congressman, ma'am, na naggawa ng ganon, si Congressman Dale Corvera ng Agusan del Norte. Kanya raw pong, kahit nung first batch ng impeachment last year, kinonsulta niya raw po yung kanya mga constituents at sabi, ayaw namin sa impeachment. Kaya yun yung ginawa niya, inassert niya doon sa plenary, ma'am. Oo, nabalitaan ko yan at consistent siya at nagagalak ako dahil hindi naman siya kilalang politiko pero tumayo para sa kanyang constituent. Dapat gano'n ang maging desisyon, hindi yung desisyon ng pang-personal. Kasi at the end of the day, haharap ka sa constituent mo at i-explain mo bakit ka bumoto for the impeachment of Duterte, no? Kasi kailangan ang desisyon, ang mindset ng politiko, nanalo ba si Vice Presidente dito sa distrito ko? Kung nanalo at tiningnan mo yung record, bababa ako sa aking constituent at tatanungin ko. Let's say nanalo si Vice President overwhelmingly sa distrito mo. You will go against that mandate? Mali yun. Kasi ang demokrasya is paglalaban mo yung mandato. Kaya nga ang sinasabi ni Vice Presidente, wala na ako marahil mga kaibigan na politiko, pero kayo na andito pa. So that's a direct signaling telling to everyone the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Opo, ma'am, meron ako nabasang comment mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge na nawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment, yung kanyang pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente. Noong una ako pabor for resignation. Pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang ang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin? And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. You think this administration will stop persecuting her? Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yun kang ordinaryong tao, pribado, sinisikil ka, yung vice presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya,
yung prepare for a bloodbath. I think enough has been said about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama.